Welcome back to Good Morning Boss. Audrey, pag-uusapan natin ngayon dahil from October 24 hanggang October 31 po ay pinagdiriwang natin ang National Correctional Consciousness Week at kung saan ito po ay magkakaroon ng isang Memorandum of Agreement between Parole and Probation Administration pati na rin ng mga iba't ibang government agencies at pati private organizations para po ikababawas ng krimen sa ating bansa. At para po pag-usapan yan, makakasama natin this morning. Let us all welcome Administrator Manuel Co, Parole and Probation Administration. Good morning, sir. Welcome to Good Morning, Boss. Good morning, sir. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa mga manonood natin. Alright, sir. To start off, umpisahan natin yung difference between parole and probation para dun sa mga viewers natin na hindi naiintindihan ito. Okay. Yung parole, uulitin ko po ito, no? Yung probation, galing po ito sa salita ng, sabi nga, it's always yung Latin term, probare, which means to prove. So, yung isang tao na napasok sa probation, ipuprueba niya na siya ay karapat-dapat pa rin sa pagtanggap ng malayang lipunan. So, that's probation, no? Pasamantala sa pagtanggap. Yung parole naman is a French term for word. So, ang isang tao na pinalaya through parole ay parang palabra de honor, no, na hindi siya gagawa ng kasalanan. So, it's really it's derived from a foreign term, no? So ngayon, ang isang tao na ipinasok sa probation, siya ay binibigyan ng pagkakataon na para bumalik muli doon sa kanyang pamilya at sa lipunan. Gayon din sa parole, no? At salamuha sa mga kasama niya at muli maging produktibo itong maging member ng society. So ang objective ng Parole and Probation Administration ay para ilihis siya ng landas mula doon sa dating ginagawa niya na napalihis siya at itinutuwid natin yung dapat na. At maitransform natin bilang isang miyembro ng ating sosyedad na makapag-contribute siya doon sa production noong bansa. Sir May, pag ikaw ba ay inmate, ano ang mga kinakailangan mong requirements para ma-under ka ng probation? Or ang probation kasi, ito ay sinususpend yung execution ng sentence. So talagang ang ano nito ay hindi dapat siya ipasok sa piitan ka. So ang kailangan dito, ang kanyang maximum term of imprisonment ay hindi higit sa 6 na taong pagkakulong. Wala siyang previous conviction. Yung kanyang kaso ay hindi related sa crimes against national security or yung sinasabing crimes against public order. No? At saka kung meron man siyang previous conviction, halimbawa, ay hindi tataas doon sa pagkakulong ng 30 days imprisonment or a fine of not more than 200 pesos. So kung medyo mataas yan, disqualified siya sa probation. Kasi ang probation ay, ito ay talagang para lang doon sa mga first-time offender na mga minor. Yung ang kanilang na-commit ay hindi napakalaking krimen. So hanggang 6 years lang yung probation period. No? So yung parole naman, meron tayong sinasabing indeterminate sentence law, yung Act 4103 na 1933 edition pa. No? It's long. At may mga amendment pero sabi nga namin, ito ay kailangan pang i-amenda. No? Ang isa rito ay ang tao kailangan mag-serve muna siya ng kanyang sa indeterminate sentence law, yung minimum penalty. Halimbawa po, ang sentensya niya ay 3 years to 6 years, so na-serve niya yung 3 years with the good conduct time allowance at lahat yung mga kung ano mo yung pwedeng i-deduct. No? So once naging eligible siya, i-review ito ng Board of Pardons and Parole, titignan kung paglabas niya, hindi ba siya makakasama sa pamilya niya, hindi makakasama sa sosyedad. So once na lahat ng legal and social qualifications ay nasa kanya na, magdi-decide ngayon ang Board of Pardons and Parole na ilabas siya. Ito po yung parole. Parang palabra de honor. Iyon yung sinasabing palabra de honor. So ngayon, ito ngayon ay pupunta na sa Parole and Probation Administration. Ang nagkakandak ng investigation para masuportahan ang Board of Pardons and Parole. Kasi ang nagdesisyon nito ay Board of Pardons and Parole. So, inirekomenda ito ng Parole and Probation Administration, yung mga Parole and Probation Officers natin, kung ito ba ay pwede. Kasi ini-interview din natin yung biktima. So, kailangan kausapin din yung biktima, yung mga nasaktan niya, yung sa komunidad, ito ba ay makabubuti para sa kanila. Ngayon, tinitingnan ito, tinitimbang-timbang lahat ng bagay.
So once ito ay nakita na medyo po pwede at hindi siya, sabi nga natin, naando lahat yung resources ng community na po pwedeng tutulong sa kanya, siya ngayon ilalagay sa isang komunidad na kung saan merong controlled siya. Kasi paglabas sa probation o sa parolman, may mga kondisyones na susundin. So kung ito ay mababali, yung mga kondisyones na yan, i-revoke o i-withdraw, ika-cancel yung kanyang yung kanyang pagbibigay ng probation o yung pagbibigay ng parole. Yung probation binibigay ng korte. Courts ang nagbibigay niyan. Pero, Sir Manny, halimbawang pansamantalang nakalaya dahil nga sa probation at sa parole, kailangan din po ba nagre-report Yes, palagi para malaman kung ito'y nagtago na o hindi? Isa sa mga kondisyones dyan ay pag-report at least once a month. At least once a month. Ngayon, meron din kami mga volunteer probation aid, may mga parole probation officers namin na binibisita siya, minomonitor sa kanilang mga lugar. No? Upang sa gayon, makita kung siya ba ay nagtatrabaho, wala ba siyang inaabuso mga tao doon. O nagbagong buhay na. Nagbagong buhay. So, minomonitor yan. At yung mismong komunidad ay makakatulong sa kanyang pagbabago din. So ito yung, may mga activities din kami sa, kada halimbawa, magre-report yan, o may mga activities kami kini-create, like yung aming pinaka-treatment modality, yung therapeutic community treatment na sinasabi, yan ay isang individualized treatment na napakadaming components na at the end, ang talagang gusto rin na mangyayari, yung total wellness ng tao. Hindi lamang doon sa kanyang behavior, pati yung economic conditions niya, mai-uplift natin. Kasi kung makikita ninyo, ang problema ng bansa natin ay talagang paano natin palakasin yung kanyang pagkita. Kasi ito yung dahilan kung bakit marami rito na nagdakaw o gumawa ng estafa dahil sa pangangailangan upang itutusan yung pamilya. Yes, uplift yung buhay. Ito yung mga tinitignan din namin sa nasabi nga namin, kailangan talaga na hindi lamang yung social or yung behavioral reformation, pati yung economic reformation niya. Even political. Kasi may, like sa probation kasi inaalaw na para kumandidato yun, o payagan siya bumoto o kumandidato sa isang, inaalaw yan sa probation. Alright, so we've discussed about the difference of probation and parole. So now let's discuss about National Correctional Consciousness Week. So from October 24 to October 31 po ito, ano po yung mga mangyayari? Okay, una po yung Executive Order 551, no? Ito po ay in-issue ng ating former President si Fidel Ramos, no? So dineclare yung last week ng October as the National Correctional Consciousness Week. Sa ngayon po, ang aming, kasi all over the country, may mga different activities na ginagawa kami. Like, galing po ko doon sa Bacolod, nagkanda kami ng information dissemination sa mga city and municipal council members, no? Tungkol po ito sa bagong mandato ng Parole and Probation Administration na kung saan may mga detention prisoners na po pwedeng mag-qualify doon sa release on recognizance na po pwedeng pansamantala ilalabas sila sa piitan, pero yung pagdinig sa kanilang kaso ay itutuloy. But under, again, the monitoring and supervision of the Parole Probation Officer. Ito yung nadagdag namin trabaho. Ngayon, tungkol naman dito sa signing ng MOA na ito, may mga iba't ibang pribado at saka government offices na kasama namin. Bureau of Corrections kasama namin, itong DOLE, Department of Labor and Employment, TESDA, Gaetano Security Agency, yung Haven for the Elderly. Ano po ang pakay nito? Una po yung sa Haven for the Elderly, ang aming dito ay may problema tayo sa piitan na napakadaming matatanda na at mga may sakit. So ngayon, napakahirap na ilabas namin. Minsan, wala na po yung pamilya niya, na wala at walang tatanggap. So merong itong isa sa mga private organization na ito na willing, I think government din yata itong Haven for the Elderly. No? Parang under the DSWD rin. No? Tatanggapin nila yung mga matatanda na walang uuwian at pasamantala ilalagak sa kanila. So ito yung ngayon yung Bureau of Corrections, sila yung magpo-provide sa amin ng yung aming prison record and then i-review. So ito po lahat, lahat yung aming mga ginagawa ngayon na itong ating TESDA naman ay upang bigyan sila ng skills, no, para magamit nila sa economic employment nila. So DOLE ganun din, siyempre labor, no. So
and the ILG, Department of Interior and Local Government, in connection with the local government units there. Kaya alam mo, Dayan, sana nga mabigyan ng trabaho yung mga pansamantalang nakakalaya para makapagbagong buhay din sila. Actually, nakadalaw ako before dun sa Muntinlupa, yung selda doon. Nagkaroon ng outreach program kung saan binisita namin yung mga inmates doon. Nakikita mo talagang yung iba gusto na talaga din magbagong buhay. Parang may sarili silang mundo doon. At maganda yung mga programs na nilalabas para at least maturuan sila. May mga livelihood programs para sa kanila. Para in case makalabas na sila, meron silang mga trabahong nag-aantay para sa kanilang lahat. Pero may special team kung ba tayo, panghuling tanong na lang, para dun sa mga nagbabantay talaga ng mga probation and parole ng mga inmates. Yung bibigyan ko lang ng may a little corrections, no? Kasi sa Pilipinas, merong sinasabi tayong institution-based corrections at saka non-institution or community-based correction. Yung Bureau of Corrections, yung Bilibid, na sinasabi natin, at saka yung Bureau of Jail Management Penology, yung mga provincial jails natin, ito yung sinasabing institution-based, nakakulong sila. Paglabas nila, community-based corrections na yan. So, ito yung ang sa community-based corrections na ando ng parole and probation officers natin na kung saan parang kumbaga tinanggal natin yung rehas doon sa mga tao. Okay? Pinalta natin ang mga conditions na dapat nilang sundin. Yung instead na rehas, may conditions sila. So ito yung sinasabi natin na magiging gabay nila hanggang sa matapos yung kanilang period kung sila ay nasa parole o kung sila ay nasa conditional pardon. Yung conditional pardon, binibigay ng Pangulo, ng Presidente. Executive clemency yan, na upon the recommendation of the Board of Pardons and Parole. Alright, Okay. so ang dami natin natutunan ngayong umaga. Thank you so much for joining us this morning. That was Administrator Manuel Co, Parole and Probation Administration.